story of friendship that shows the reality of being a student. Its hardships, mistakes, and struggles that everyone keeps to themselves, and that people doesn't see or even know about. Everyone made it, except to that one student. Will she be able to survive? Okay, take a seat. O mga anak, alam niyo na ang gagawin ha. Yung mga mabababa dyan. Kung kailangan niyo humabol, humabol na kayo. Kung kailangan niyo magpag-grade consult, pumunta lang kayo sa faculty. Alam niyo naman, finals na ngayon. Kung gusto niyo po mag-marcha, pag-proceedihan niyo. Okay, tara na. Uy, ikaw ka ba mag-lunch? Sige, mamaya. Liga na! Sige na, mamaya. Ano ba, Elsie? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan. Konti na lang. Ang hirap palang masanay sa mga bagay na mas nakapagpadali ng buhay ko. Pagkatapos kong mag-OJT, hindi ko na ulit na-practice ang sarili ko sa pag-aaral, sa pagsasaulo. Nakakapagod. Hindi ko alam kung paano at saan ulit magsisimula. Ang daming umaasa sa akin. Nakakatakot bumagsak. Nakakatakot na sa kabila ng lahat ng inilaban ko, ay maaaring ikatalo ko rin sa huli. Kaya ko ba? Kakayanin ko pa ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang daming kailangan bayaran sa school. Saan na naman ako manghihiram nito? Sa dami ko ng utang na kailangan bayaran. Hindi ko na alam saan pupulutin yung pera para lang may pangbayad ako. Nangungutang na nga lang ako para mabayaran yung ibang mga extra fees sa school na hindi man lang ako magawang tulungan ni mama sa pagbabayad kasi palagi niya sinasabi wala na siyang pera. Hindi ko na alam sino pa ibang tatakbuhan ko. Nakakapagod na. Nakaka-pressure. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang hirap makipagsabayan. Gusto ko lang naman ibigay ang diploma matagal nang gustong makamit ng mga magulang ko. Pero bakit ang hirap? Sumbay pa ang layo ng bahay namin sa haba ng traffic tuwing umaga. Sana kayanin ko to. Palagi kang late at malapit ka ng FDA. Sorry po, ma'am. Traffic po kasi ako. Hindi pwedeng ganyan ang dahilan, Miss Pastores. Bakit hindi ka bumiyahe ng mahaga? Ma'am, pasensya na po. Dahil kasi ang work. Kung hindi ka lang graduating, hindi kita pagbibigyan. Okay, papalagpasin ko to ngayon, pero sa susunod, hindi ka na makakaligtas. Pasensya na po. Sorry po ulit. Okay, take your seat. Saan? Nag-cheat siya. Di ba bawal phone? Ganyan ang balami. Bro, Sumbong na lang. mamaya. Okay, class, you have 20 minutes to finish the exam. Ma'am, yes, ano concern na? Ano sasabihin ko? Ma'am, may nagsa-cellphone po. Sino? Si Alvin. Ano yan, Mr. Galiboso? Ay, wala po, ma'am. Are you using your phone during the exam? Hindi po, ma'am. Let me see your pocket. Bakit po? See? Sinabi ko na ilagay ang cellphones right there. Bakit hawak mo? Talagang binubuksan mo ang reviewer natin. Ma'am, kanina pa po yan. Bago mag-start yung exam. I don't wanna hear an explanation. Alam mo, ma'am. Get out. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil
takot ako mapag-iwanan dahil ang hirap may pagsabayan sa aking mga kaklase. Exam week has passed. A lot happened. They are facing different difficulties in life that affect their education. Struggles in money, time, work, and academics. Alone, everyone did their best to overcome the difficulties despite the pressure around them. It wasn't easy, for sure, but they chose to stand and fight to survive each day without someone to keep them sane. Someone that they wish they could run to. After all, it was the best thing that happened because they are stronger now than ever. But Elsie is way more far from them. She also did her best, but her best isn't enough. The voices inside her head are stronger than her faith to overcome every challenge in life. She wasn't able to be with them at the graduation, but her friends still hope for the best. Life will not end here. Just because you stumble doesn't mean you can't stand up anymore. You can always start a new chapter in your life with the faith of overcoming the fear of losing something valuable to you. Don't be hard on yourself. Instead, be the person that everyone inspires you to be.